Tarit na tarit ba ang araw, mga anak? Napalingon sila ni Rafaela at ganoon na lamang ang hiya na kanilang naramdaman nang makita nila ang pamilya ni Rafael, including his parents. Nakakahiya dahil nakita sila ng mga ito sa ganoong posisyon. Natatawa namang napakamot si Rafael. Sorry po, natuwa lang siya nang malamang mamamanikan tayo tonight. Paliwanag ng lalaki. So sana, this time naman makasal na kayo. You're both in the right age. Besides, you've wasted too long enough. Sabi ng daddy nito. Hayaan niyo, dad. Magiging misis ko na ito this time. Biro ni Rafael. Good. Hindi yung lagi kang matatakasan niyang nobya mo. Sabi ni Tita Ann. Mababait sa kanya ang pamilya ni Rafael. Except Hazel. Yung eksena kanina ay napanaginipan na niya pero malayo-malayo sa panaginip niyang naging tragic. So ano, ihatid na muna kita? Sabi nito nang mapagsolo sila sa loob ng silida. Sinong katabi mo mamaya? Nais sa tinig niya. Ikaw, kung papayag ang mga magulang mo. Kung hindi, di wala. Sagot nito na ikinasimangot niya. Ganito na lang. Pagkatapos niyong mamanihikan ay sasama ko sa'yo pa uwi. Sabi niya dito. Ang clingy naman ng baby ko. Gusto mo? Isa tayo bago kita ihatid? Mapanuksong tanong ni Rafael. Baka magtaka sila pag magtagal tayo. Nagagambang sagot ni Ella. We can do quickie, baby. Come on. Sabi nito na hinina na siyang papunta sa may dingding. What are you doing? Tanong niya dito. Making my way in, baby. Hold on tight. And we gonna rock hard, baby. Bulong nito bago niya naramdaman ang kahandaan nito. Maya-maya pa ay mahigpit siyang niyakap nito. Kapwa sila hapong-hapo pero they are both satisfied. They are both sated. Ihatid na kita? Tanong nito. Uy, nanginginig pa kaya ang tuhod ko. Porkat nakaraos ka na palalayasin mo na ako. Sige, kahit huwag mo na akong ihatid. Kaya ko naman lumayas dito. Bigla siyang nainis kay Rafael. Hindi pa nga siya nakakabawi ng lakas mula sa kanilang pagsisiping ni gusto na agad siyang ihatid. E di wow, bahala siya sa buhay niya. Hela, is that what I mean? Paliwanag nito ngunit naiinis na siya. Medyo nanginginig pa ang tuhod niya pero pinulot niya na ang kanyang bag at hindi ito pinansin. Nagmamadali niya kinuha ang kanyang cellphone. Nang papalabas na siya ng pinto ay kaagad itong humarang. We are not fighting, right? Tanong nito na nakakunot ang noo. Padaanin mo ako. Uwi na ako sa bahay ng pamilya ko. Di na ako tutuntong sa bahay na ito kahit kailan. Sabi ni Ella na inis dito. Marahil ay sa pagbubuntis na din kaya ang init ng ulo niya agad. Bukod pa sa naiiyak na siya. You are not living without clearing things up. Ihatid kita pero hindi dahil gusto kitang itaboy. Ihatid kita dahil mamamanikan kami mamayang gabi. Paliwanag nito. Pinahid niya ang mga luhang tumakas sa mga mata niya. Bakit ganoon? Iba ang dating ng hatid nito sa kanya. Bakit pakaramdam niya itinataboy na siya nito? Ayos lang, Rafael. Nakuha mo naman na lahat ng gusto mo. Wala naman akong balak na maghabol. Di mo na kailangan mamanikan. Di rin naman tayo magkakatuluyan. Sabi niya na agad na itinulak ito para makadaan. Uuwi ka na, iha? Tanong ng tita nito na nakataas ang kilay. Opo. Sagot niya. Good. Narinig niya sabi ng isa nitong tita. Bakit kanina todo ang ngiti ng mga ito habang nasa harap ng mga magulang ni Rafael? Ngayon ay tila mga demonyita ang dalawa. Nauna na sasakyan nito si Rafael na walang kibo. They are sweet earlier pero ngayon para silang aso't pusa. Tila na-offend ito pero nagagalit siya dito dahil unang-una hindi man lang nito naisip na pagod siya dahil katatapos lang siya nitong angkinin tapos itataboy na siyang pauwi. Ang aga pa. Ano dapat niya bang isipin? Tapos kanina nang binanggit ang pamamanikan ay tila napilitan lang ito dahil baka gusto ng pamilya niya. Hindi mo na kailangan na mamanikan. Di naman yun mahalaga. Sabi niya bago siya bumaba ng sakyan. Pero deep inside gusto niya mag-insist ito. Pero nakababa na siya at lahat-lahat ay wala man lang siyang nakuhang sagot mula kay Rafael. Maski goodbye kiss ay wala. Ni hindi man lang ipinaalam ang number nito, baka sakaling ma-text o chat niya man lang sana ito. Pagtapak ng kanyang paa sa lupa ay kaagad nitong pinaharurot ang sakyan. Malungkot niyang sinundan ng tingin ang papalayong sakyan nito. Sana yusuyuin naman siya nito lalo at unti-unti nang nahahalata ang kanyang puson. Magiging mga magulang na sila at hindi na sila bumabata.
Hindi niya mapigilan na hindi mag-isip ng hindi maganda sa inasal ng lalaki. Para kasing may kakaiba dito nung nauna itong lumabas kanina. Tila galit na galit at hindi niya lang alam kung para saan ang galit na iyon o para kung kanino. Nagpasya siyang pumasok sa bahay. Paalis ang kuya niya, kaya ang mommy niya at ang kambal ang nadatna niya. Nang umuwi si Ella kanina ay nagpasya siyang matulog baka sakaling kumalma ang kanyang tampo. Sa sobrang inis niya kanina ay hindi niya napigilang awayin ito. Marahil ay sa puyat at pagod kaya ganoon na lang ang init ng ulo niya kanina at dahil na rin siguro sa hormones niya dahil sa kanyang pagbubuntis. Nang magising siya ay medyo refresh na ang pakiramdam niya. Wala pa rin siyang lakas ng loob na sabihin dito ang kalagayan niya. Maybe after na mamanhikan ng mga ito pwede na. It would be great kung kasama niya ito sa kanyang unang prenatal check-up. Bumaba siya upang kumain dahil nararamdaman niya ang pagkakarambola ng kanyang mga laman loob. Hindi niya maaaring gutumin ang kanyang sarili. Oo, natatampo siya pero hindi niya pwedeng gutumin ang batang nasa sinapupunan niya. Walang tao sa kabahayan kaya lalo siyang nalungkot. Kung hindi niya kaya inaway ang kanyang katipan kanina, sana'y magka-text o ka-chat siya ngayon. Ngayon, ang magagawa niya lang ay ang umasa na tutuparin nitong ipinangako nitong pamamanhikan ngayong hapon o gabi. Naglinis siya ng kabahayan, although mukhang nilinis na naman na ng kanyang mommy ang bahay. Naalala niyang check-up pala ni Rich ngayon kaya marahil wala ang mga ito. Nakakahiya naman kung magulo ang bahay nila although malinis na naman. Nang matapos siya maglinis ay naligo siya lalo at tila sinisilaban ang kanyang pakiramdam. Pag summer dito ay parang nasa Pilipinas ka din naman. Hindi naman niya binuksan ang aircon bago siya naglinis kanina. Pagkababa niya ay saktong dating ng daddy at mommy niya kasunod ang nurse at ang kanyang kuya. "Oh, iha, kumain ka na ba?" Tanong ng dad niya. "Opo, dad." Sagot niya. "Sus, katatapos lang ang 2 araw na date, pag uwi ang lungkot na ng dalaga ko." Puno ng mommy niya. Naupo ito sa may couch at hinarap siya. "Saan kayo galing?" Salip na sagutin ng ina ay yun ang tinanong niya. "Pinaarawan ng kambal, tapos gumala na din." Sagot ng kanyang mommy. "Ganun ba?" Sagot na lang niya. "Hinatid ka ni Rafael?" Tanong ng daddy niya. "Opo." Sagot niya. "So, ayos na kayo?" Tanong ulit nito. "Yata? Hindi ko po sure eh." Nakangiwi niyang sabi. "Nag-away na naman kayo? O inaway mo na naman?" Taas ang kilay na tanong ng kanyang mommy. "Hala, si mommy, mapagbintang. Pag nag-away, ako na agad ang nang-away?" Nakangusong tanong niya sa kanyang mommy. "Siyempre, kilala kita eh." "Ay, hindi na kayo bumabata, anak." Ani ng kanyang mommy. "Nagtatampo lang naman ako." Nakanguso niyang sagot dito. "Kakatampo mo, ne? Tatandang dalaga ka talaga niyan." Panunodyo ng kanyang kuya. Makipagkulitan na nga lang sa 2 makulit na ito." Sabi niya na naupo na sa harap ng 2 makulit na pamangkin. Inubos niya ang oras niya sa pakikipagkulitan sa mga pamangkin, kahit pa nga nag-a-advance sa kanyang kaisipan para sa mangyayari mamaya sa pamamanhikan. Nang magtanghali na ay mayat-maya na ang silip niya sa bintana sa tuwing may tumutunog na sakyan. Baka sakaling ang pamilya na nito iyon, ngunit sumapit ang 3:00 ng hapon. "Ella, baka pwedeng itigil mo yung kakarampas sa harap namin, anak. Napapagod na ang leg ko kakasunod sa galaw mo." Biro ng kanyang mommy. Kinakabahan siyang hindi mawari at nag-a-advance na naman ang isip niya. Paano kung nagalit ito sa inasal niya kanina? Paano kung na-realize nito na ayaw na nito mag-adjust sa bago-bago niyang mood? At paano kung na-brainwash na ito ng malanding Hazel na iyon? Mga samot-saring bagay na lalong nakakadagdag ng stress niya. "Huwag niyo kasi akong pansinin, Mi," sabi niya dito. Napailing-iling na lang ito habang pinagmamasdan ng kanyang pagkabalisa. Nang muli niyang sulyapan ang relos ay lalong lumiit ang pag-asa niya na tila iiyak na siya anytime. Napatingin pa siya sa kuya niyang tila nag-e-enjoy habang pinapanood ang kanyang pagkabalisa. Pakailang ulit na silip-silip outside ang kanyang ginawa ngunit wala talaga. Hanggang sumapit ang 5:00. "Kung ang pamamanhikan nila Rafael ang hinihintay mo, matulog ka na muna dahil sinabihan iyon ni daddy na bukas na lang pag dumating si lola nila. At pakicheck na po ng cellphone niyo. Kanina pa daw po siya nag-aalala at hindi ka makontak." Ani ng kanyang kuya na nagpipigil ng ngisi. Halatang kanina pa nag-chat dito si Rafael ngunit napagtripan muna sila. "Anong oras nag-chat?" Tas ang kilay niyang tanong dito. Ngumisi naman ang baliw niyang kuya. Mukhang tama ang hinala niyang may kababalaghan na ginawa ito. "Wait, tingnan ko ha."
Alas 10 ng umaga, sis. Sabi nito, sabay peace sign. Baliw ka talaga, kuya. Alam mo naman kanina pa ako kinakabahan dito eh. Nakakainis to. Ingos niya. Para ka kasing baliw eh. Tumatawang sabi pa nito. Umanda ka sa akin pag nagasing si Rich. I-brainwash ko yan. Sabay berada ng alis sa harap nito. Dali-dali na umakyat siya at hinanap ang kanyang cellphone na kaagad naman niyang nakita sa kanyang bag. May 84 missed calls lang naman at 200 mahigit na text. Nainis siyang bigla sa kanyang kuya na halos makita na siya nitong naiiyak sa inis at paghihintay. Yun pala'y kanina pa nag-chat at tumatawag ang kanyang kasintahan sa kanya, hindi man lang nag-abala na sabihin sa kanya. Hindi pa man niya nare-replyan ay agad na may tumawag sa kanya. Ang kanyang irog malamang. Unknown number pero dahil ito lang naman ang inaasahan niyang tatawag sa kanya, malamang ay ito nga ang tumatawag. Hello? Oh God. Thanks. Finally, you answered. Tila nakahinga ng maluwag na sabi agad nito. Akala ko kasi wala kang number ko eh. Kagatlabi niyang sabi dito. Silly. Tingnan mo, hindi ko malalaman ang number mo. Address mo nga noon alam ko. Tsaka sa dami mong bodyguard, sa tingin mo hindi ko malalaman? Sabi nito na halatang natuwa sa sinabi niya. Bodyguard ko? Takang tanong ni Ala dito. She don't remember having one. Masyado siyang matipid para magpasahod ng bodyguard. Yes, I hired 4 bodyguard for you. Sagot nito na tila proud pa. Napangiwi siya. Kailan pa ako nagka-bodyguard? Tanong niya dito. Simula nang mahanap ka namin few months ago. Ang hirap kasi pag natatakasan mo ako. Nakakabaliw. Natatawang sabi nito. Kaya pala minsan parang may nakatingin sa akin. Sabi niya. Yes, baby. Anyway, bukas kami mamamanikan. We will wait for Grandma. Sabi nito sa kanya. Grandma? Tanong ni Ella. Ang alam niya kasi ay isang Pinay na mayaman ng pamilya ng maternal grandparents nito. Bilyon din ang mga assets ng pamilya kaya lalo siyang kinabahan. Paano kung hindi siya nito magustuhan? Paano kung sabihin nitong ayaw nito sa kanya dahil milyon na ang assets niya? Pilit niyang itinaboy ang mga negative thoughts dahil alam niyang hindi yun nakatutulong sa kanya. Bagkus ay dagdag alalahanin niya pa. Sigurado ka na ba sa akin? Alanganin niyang tanong dito. Narinig niyang tumawa ang lalaki. Ano ba namang klaseng tanong yan? Sa sarap mo? Tingin mo magbabagong pagtingin ko? Listen mo nga yung mga doubt mo? Sabi nito. Anong ginagawa mo? Tanong niya dito. Secret, punta ka dito para malaman mo. Sabi nito na halatang nagpaparinig. Nandiyan naman kasi ang family mo eh. Kaya nakakayang matulog dyan. Ingos niya dito kahit na alam niya namang hindi siya dito makikita. Bakit? Pwede naman tayo magutala. Sabi nito. Bigla naman siyang nabuhayan ng lamang loob. Bakit pa kasi hindi sumagi sa isip niya ang bagay na iyon pwede silang magsama sa isang silid ngayong gabi? Sige, sunduin mo ako. Excited niyang sabi dito. Mag-iinarte pa ba siya? Samantalang yun naman ang bagay na magpapasaya sa kanilang dalawa. Hindi naman halatang na-miss mo ako Mapanuksong sabi nito. Di wag kung ayaw mo. Sabi niya. Bigla na naman siyang nainis. I'll be there in a few minutes, baby. Sabi nito. Ha? Tanong niya. Sabi ko papunta na ako. I'm just a few meters away from your house. Sabi nito. You're driving? Tanong niya dito. Yes. Pinag-alala mo ako, remember? Tumatawang sabi nito. Akala ko nga kasi wala kang number ko. Sabi niya na tumayo na. Okay, I'm coming, baby. Sabi nito. Okay, I'll hang up now. Magbibihis na ako. Sabi niya dito. Tumawa naman ito. Para tayong mga teenager na nagnanakaw ng sandali para makapag-date. Natatawang sabi pa nito. Yun nga lang, we're not teenager anymore. Sagot naman niya dito. Yeah, bye baby. See you in a bit. I love you. Sabi nito. Hindi na siya nakasagot dahil pinatay na nito ang tawag. Tila lumulutang sa siya ang kanyang pakiramdam at labis ang kanyang pananabik na makitang muli ang kasintahan. Kahit pa nga kakahatid lang nito sa kanya kanina at kung tutuusin ay magkasama naman sila ng ilang araw hanggang kaninang umaga. Iba pa rin kung nakakausap at nakakasama niya ang kasintahan. Hindi niya maipaliwanag ang ginhawang hatid ng kaalaman na makakasama niyang muli ang kasintahan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang damit na isusuot. Kinakailangan na makababa siya kaagad bago pa man ito dumating at baka kung ano namang kabalastugan ang maisip ni Linda na sabihin sa kaibigan nito.
knowing her brother. Araw ng pamamanhikan. Siyempre kung may pinaka-excited para sa araw na iyon, si Ella iyon. Ilang taon niyang inasam na mangyari ang lahat ng ito at ngayon na ang katuparan noon. Kung itatanong niyo kung nagkasama sila kagabi, yes ang sagot pero hindi sila magkatabi kasi doon siya sa guest room pinatulog ng kanilang daddy. Umuwi din naman ito kinaumagahan upang magbihis at mag-ready. Ayos na si Ella, at least nakita niya ito at nakausap kagabi. They talk about things. Flashback. Hindi naman siya nakaporma talaga. Baka magduda ang kanyang mga magulang. Nang marinig niyang ugong ng sasakyan ay kaagad siyang bumaba. Nang makita niya ang katipan ay halos patakbo niya itong nilapitan. Oops, careful! Agap nito sa kanya dahil muntik lang naman siyang matalisod. Ella anak, papasukin mo kaya muna yung nobyo mo. Hindi yung dyan kayo magtutukaan sa labas. Nakakaya sa kapitbahay. Ani ng daddy niya na nakasilip pala sa kanila. Hiyang-hiya naman siya doon. Masyado na ata siyang nananabik at hindi niya naalalang hindi lang pala sila ang tao. Pasok ka na daw, sabi ni daddy. Sabi niya dito na namumula ang mukha. Sige baby. Sabi nito na inakbayan siya. Nang makita nito ang kanyang mga magulang ay kaagad na nagmano ang mga ito. Iho, dito ka na matulog at nag-aalala itong dalaga ko na baka magbagong isip mo. Sabayan mo na din kumain yan at mukhang hinihintay ka pa. Ani ng kanyang mommy. Sige po tita. Sabi nito na inalalayan siya na maupo sa mesa. Naghahain naman agad ang kanyang mommy ng dinner. Masaya siyang naghapunan dahil syempre kasama niya si Rafael. Kain ka pa. Sabi nito na nilagyan ng pagkain ng kanyang pinggan. Since mamamanhikan ka na naman, start calling me mommy. Sabi ng kanyang mommy dito. Nakita niya ang pamumula ng tanga ng nobyo kaya siniko niya ito. Kinalig ka pre? Tudyo naman ang kapatid niya. Di masyado pre. Opo mommy. Sabi pa nito. Anong plano niyo pag nakasal na kayo? Tanong ng daddy niya dito. Wala pa naman kaming napag-uusapan na dalawa. Mag-uusap po kami kapag nakapamanhikan na para malaman ko din po kung anong gusto niya. Mahirap naman pong ako lang magdedesisyon para sa kinabukasan namin. Sabi ni Rafael na sinang-ayunan niya. Tama naman ito. Mas maigi kung mutual decision ang kanilang gagawin lalo't panghabang buhay ang kanilang haharapin. Maganda iyan. At this point of time, sana naman ay matured enough na kayong pareho sa mga pagdedesisyon ninyo. Lalo ka na Ella. Sana na may maging matapang kang sumuong sa kung anong nakatakda ninyong sagupain ng mga pagsubok sa buhay. Di yung lalayas ka lang bigla pag nasaktan ka. Ani ng kanyang dad. Mataman siyang nakikinig sa payo nila. Alam naman niya ang bagay na iyon. Medyo childish siya ngunit sinasapian din naman siya paminsan-minsan ng pagka-matured. Napatingin siya sa lalaki habang nakikinig sa mga bilin at mga payo ng pamilya niya para sa kanilang soon-to-be family na bubuin. She promised not to run away again except kung ito na mismo ang susuko sa kanya. Habaan mo lang talagang pasensya mo dyan sa babaeng iyan. Bilin ng kanyang kuya. Nang gabing iyon ay napagkasunduan nilang paiksi ng period ng engagement nila at idadaos ang kasal 2 buwan mula sa araw na ito. Parang ang tagal naman ng araw, no? Untag niya dito. Sila ang naiwan dito sa labas sa may terrace ng bahay. It's Lyndon's property. May bahay din naman sila sa Brooklyn ngunit mas pinili nilang samahan si Lyndon sa pag-aalaga kay Rich. Malapit na lang yan. At least, alam nating tayo na talaga hanggang sa pagtanda natin. Sabi nito na masuyong inaplos ang kanyang buhok na tumatabing sa kanyang mukha. Basta, mangako kang hindi ako bibitawan hanggang sa huling sandali ng buhay natin. Nakangiting sabi niya dito. Dapat sa sarili mo yan sinasabi. Biro nito na ikinatawa niya. Nang gabing iyon, bagamat hindi sila magkatabing natulog ay naging maganda ang kanyang naging tulog. At kanina nga ay hinintay siya nitong magising bago umalis at isang halik ang iginawan nito bago siya iwan. Baka naman pag naikasal na kayo, saka niya ma-realize na nagkamali siya ng pinakasalan. Biro ng kuya niya. Mabilis niya itong binato ng tsinelas niya. Malakas na itong mang-asar sa kanya. Simula nang maglaya siya ay madalas na siya nitong asarin. Mommy, uso kuya! Sumbong niya sa mommy niya. Bawas-bawasan kasi ang tantrums anak. Susog naman ang kanyang ama. Hindi na lang niya pinatulan ang pang-asam ng mga ito lalo't kinakabahan siya sa kanilang muling paghaharap-harap ng pamilya nito. 9:00 na dumating ang ilang mga kaanak nila maliban sa kanyang lola at bunsong kapatid ng daddy niya.
Saktong alas 10 naman ang dumating ang mga magulang ng kasintahan kasama ang ilang tiyuhin at tiyahin nito. Hello, kumpadre. Bati kaagad ng daddy ni Rafael sa kanyang ama. Tuloy kayo, welcome sa aming munting tahanan. Sabi naman ng kanyang ama. Beso dito, beso doon. Mano dito, mano doon. Dahil lagi naman na nagkakasama ang mga daddy nila ay naging mas light ang atmosphere. Di naman nagpakita ng pagkamaldita ang dalawang kontrabida na tiyahin ni Rafael. Mabuti naman matutuloy na sa simbahan ng dalawang ito. Sabi ng tita ni Rafael na mabait sa kanya. Matagal na din naman nakasi ang kanilang pagtitimpi, di ba, Rafael? Biro ng daddy niya na ikinatawa lang ng lalaking katabi niya. So, kailangan na natin pag-usapan ang kasal ng mga bata. Umpisa ng mommy ni Rafael na mukhang mas excited pa sa kanila. Oo nga, Mare. Yung petsa, kailan ang balak niyo, Ella, Rafael? Untog ng mommy niya sa kanya. Tinignan niya ito upang ito na ang magsabi sa pamilya nila ng kanilang napag-usapan kagabi. Napagkasunduan namin, Mi, Dad, na hindi na patagalin ang engagement namin. In 2 to 3 months, ay kailangan maikasal na kami. Sabi ni Rafael na tumango naman siya. Pero hindi ba masyado namang rush ang lahat? I mean, ang isang engrandeng kasal ay nangangailangan ng matagal na preparations. Komento ng tiyahin ni Rafael. Ito yung ampo ng pamilya nila Rafael na pakaalamera. Ayon na din sa pinsan ni Rafael at ito ang adopted mother ni Hazel. Kung mapera naman magagawa nila, even with preparations lang. Sabi ng daddy ni Rafael. But how about the couturier, the food testing, venue, etc.? Ang dami pang dapat na i-consider. Sabi ni Tita Guada, kapatid ng daddy ni Rafael. Ang isa sa inaalala ko ay ang pag-uwi sa Philippines. I'm sure you will get married there. So, ang iba mga may trabaho, they need to... Tila gumagawa ng excuse ang kontrabidang inainahan ni Hazel. At rebida talaga. Tita, I think a month notice is enough. Besides, the invitations will be distributed in a week time from now. Hinihintay ko lang ang pagpili ni Ella later. Sabi ni Rafael. So, kayo ang bahalang dalawa, mga anak. Total kayo naman ikakasal. We are here to support you and regarding the other details of your wedding, Karen will help you. She is a wedding planner. Sabi ng kapatid ng mommy ni Rafael. Kilala niya ito dahil nakasama na din naman niya ang babae na minsan silang nagbakasyon sa province nila Rafael. Ang inaalala ko lang ay si Rich. Ayoko naman na maiwanan siya dito during wedding. Sabi ng mommy niya. Magpapakasal naman po kami ulit after 2 years. I'm sure gising na si Rich during that time. Sabi ni Rafael na ikinatingin niya dito. So, totoo ang sinabi nito. Makakasalan siya ulit dito after 2 years bilang respeto sa kanyang kuya. Panigurado kasi na dito iiwanan ng asawa sa kalagayan nito ngayon. Hindi lang talaga nila may pagpaliban ang kanilang kasal. So, as the oldest son of Henry, Rafael should be married in our ranch as a family tradition. Sabi ng lola ni Rafael. Yes, Lola. But that wedding at our ranch will be held after 2 years. I want that day to be special. Sabi ni Rafael na pinisil ang kanyang palad na hawak nito. Alam niya at ramdam niya excitement sa nalalapit nilang pagpapakasal. Gayunpaman ay naiisip niya din ang kanyang matalik na kaibigan na ngayon ay comatose pa rin. Gusto niya sanang nandoon ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay sa special na araw ng kanyang buhay. Okay, so everything is settled then. So maybe, we set your wedding on 30th of next month. Sabi ng kanyang mommy na katabi ng mommy ni Rafael na mukhang sila ang ikakasal. We're here! Nagulantang pa sila na dumating ang mga makukulit na mga kaibigan ng kanyang kuya at mga kasintahan. Halos mapuno ang kanilang sala na dumating ang mga ito. Mukhang kagagaling lang sa airport ng mga ito dahil may mga malata pandala ang iba. Hello, titas and titos! Hello, pretty! How are you? Sabi ni Jai na niyakap ang lola ni Rafael. Naku, nandito na naman itong makulit na ito. Huwag niyo ito isama sa entourage. Baka maging disaster ang kasal. Biro ng lola ni Rafael. Grabe ka sa akin, lola. Pipili pa nga ako ng isa sa mga apo niyo eh. Sabi pa nito. Ayoko. Naku, bakit ka nga pala nakatuksido? Kurotang mo nitong tanong. Napatingin silang lahat dito. Napakabot naman ito sa sinabi ng matanda. Madalas man itong kasagutan ng matanda ay ito ang unang hinahanap nito pag nagkikita-kita ang magkakaibigan. Galing akong akit ligaw eh. Di naman kasi nagsabi ang iba na mamamanhikan pala. Parinig nito kay Rafael. Kunti lang kasi ang pagkain namin, pre. Sabat naman ng baliw na nobyo. Grabe kayo sa akin.
Makalis na nga lang. Sabi nito pero sa kusina ang tungo. Pre, sa kabilaan din palabas. Sabi ni Gob. Kakain muna ako. Nagtawanan sila. Kahit kailan talaga yung mga baliw talaga ang mga ito at pawang mga maiingay. Masaya at maingay ang paligid. Sa dami ba naman nila na puno ng pagbati para sa nalalapit nilang pagpapakasal. Siya man ay nag-uumapaw ang hindi maipaliwanag na sayang nadarama. Nandyan yung kaba lalo at alam niya na hindi naman ganoong kadali ang pag-aasawa. Marami mga what ifs at mga doubts pero alam niyang makakaya nilang lampasan ang lahat. Together. Hindi man niya napag-aralan kung paano ang maging asawa at ina pero alam niyang matututo siya in the coming days with him. What is important now is ang kasal na kanilang pinag-uusapan. For her naman, it doesn't matter if bongga ang kasal o hindi. Ang mahalaga naman ay kung ano sila matapos ang kanilang kasal. Nandiyan na yata sila, mommy. Sabi ng kanyang mommy. Ang tinutukoy nito ay ang lola niya, mommy ng mommy niya. Narinig kasi nila ang sunod-sunod na pagbusina mula sa labas. Kung may gusto man siyang pasalamatan bukod sa magulang niya, yun ay ang kanyang lola na nag-alaga sa kanya during her younger years. Ubuksan ko lang, Dad. Sabi ng kanyang Kuya Lyndon na dali-dalin tumayo at lumabas. Marahil ay upang salubungin ang kanilang lola. I felt so young being surrounded by these young people here. I remember my younger years. How we really enjoy our past. Sabi ng lola ni Rafael na nakangiti ng maluwag habang nakamasid sa paligid, lalo na sa mga baliw na kaibigan ng kuya niya. Batang-bata pa naman kay lola. Sabat ni Joy na may tangan-tangan na pinggan. Hoy, maiya ka nga. Di pa sila kumakain na una ka pa samantalang kadarating mo lang. Sita ni Riv dito. Naalala mo ba sinabi ni Tita Ann noong unang beses na napunta tayo sa kanila? Tanong nito sa katabing si Dos. Bakit? Ano ba sinabi ni Tita? Tanong naman ng isa. Nakakunot ang noo at akalain mong seryoso pero pag nag-umpisa na ng kalokohan ay sobra naman. Kain lang kayo mga anak. Feel at home. Yan ang sinabi niya. Kaya bakit ako mahihiya sinabi na ni Tita na bahay ko na rin ito. Katwiran nito na ikinailing niya na lang. Nasanay ang mga ito sa bahay nila sa Pilipinas na labas-masok at home na at home talaga. Tama yan. Kumain na tayong lahat. Hindi na naituloy ng daddy niya ang sasabihin ng bumungad sa pinto ang kanyang lola at Tita Janus. Hello everybody! Masaya at masiglang bati ng tita niya habang inaalalayan naman ni Kuya Landon ang kanilang lola. Lola Anisa! Sabay-sabay na bati ng mga kaibigan ng kuya niya. Feeling close lang pero madalas naman kasi dati ang matanda sa kanila kaya kilala na halos ng mga kaibigan nila. Napalingon siya sa gawin ng pamilya ng kasintahan. Nakita niya ang gulat sa mga mata ng lola ni Rafael hanggang sa napalitan ng tila puot. Anisa? Naisatinig dito. Kaya naman ay napatingin silang lahat sa gawin nito. Ngayon palang nagkakilala ang mga ito ngunit bakit may galit siyang nakikita sa mga mata ng matanda? Galit ito sa lola niya. Yun ang kanyang napuna kaya naman hindi niya maiwasang hindi kabahan. Naramdaman marahil ni Rafael ang panlalamig ng kanyang kamay kaya marahan itong pinisil ang kanyang palad. Belen? Tila nagulat din ang kanyang lola na makita ang isa. Kaanak mo sila? Tanong ng matanda na tila anumang oras ay magwawala na. Huh? What's going on? Tanong ng daddy ni Rafael. Huwag kang makalam dito, Henry. So, kaanak mo ang bride? Tanong nito sa lola niya. Oo, apo ko sa Ella at sagot ng lola niya. So be it. Walang kasalan na mangyayari. Matigas na sabi ng lola ni Rafael. What? Anong pinagsabi niyo po, lola? Naguguluhang tanong ni Rafael. Tumututol ako sa kasalang nakatakdang maganap. Matigas at mariing sabi nito. Nasaktan siya sa narinig bagamat wala siyang ideya sa rason ng matanda. Hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng panlalamig ng kanyang pakiramdam. Para siyang binuhusan ng malamig at nagyayalong tubig sa sinabi nito. Ano ang posibleng rason? Bakit ganoon na lang ang galit na mababaka sa mukha nito? Why, Lola? Tanong pa rin ni Rafael. Hindi makahuma ang mga kasama nila sa silid. Alam niyang katulad niya ay wala silang kabuwang-muwang sa nangyayari. Belen, huwag mo idamay ang mga bata sa galit mo dahil sa mga nakaraan. Mahinahong sabi ng kanyang lola. Hindi ko hahayaang may isang kalahi ni Roman na mapabilang sa pamilya natin.
Sabi nito, pamilyar sa kanya ang pangalan na binanggit ng matanda. It's her grandmother's nephew. Pinsambuo ng mommy niya na kambal si Roman at Romano. Patay na si Romano at buhay pa si Roman. Kung nakinig ka lang sana sa paliwanag namin noon, sabi ng kanyang lola. Paliwanag? Na pinagtakpan niyo si Roman upang matakasan ang kanyang responsibilidad sa anak ko? Yun ba ang paliwanag na sinasabi mo? Sabi nito na tila lalong bumagsik ang anyo. Alam ng Diyos, Belen, patay na si... Sabi ng lola. Buhay si Roman at nakita siya mismo ng aking dalawang mata. Halos nakasigaw na sabi nito. Kakambal ni Romano si Roman. Paliwanag ng lola niya ngunit tila lalong bumagsik ang mga mata ng matanda. Tila mabubuwal na ito sa pagkakatayo at nanginginig na ito sa galit.